Sa hirap ng buhay, mahirap na makapag-aral ng kolehiyo. Kadalasan ay high school na lang ang natatapos ng iba. Kaya't marami ang kumukuha ng scholarship mula sa gobyerno. Scholarship mula kay mayor, kay governor, at scholarship mula sa CHED, DOST, at iba pa. Ngunit, gaano nga ba kahirap maging scholar ng CHED at DOST? Sa dahilan na kailangan ng maintaining grades. Halina at ating malaman. Ate, ba't ka nag-apply ng scholarship program? Para makatulong sa pamilya ko saka para may mga magastos-gastos din para din sa akin. Ate, ano yung mga kailangan upang maging scholar? Mga kailangan, yung mga requirements lang na kailangan nila kagaya ng mga grades, ganyan. Ganun. Magkano ba ang nakukuha mo sa yung scholarship? 6,000%. Nakakapagdulot ba ito sa'yo ng pagka-pressure? At ano naman ang mga ito? Oo naman, may pressure na nararamdaman kasi lagi mong iniisip kung ano ba yung mangyayari kapag di ka nakapasa. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Bakit ka nag-apply sa scholarship program? Ba't ako nag-apply? Kasi mayaman ako. Joke. Kasi, yun, hindi ako kaya pag-aaral ng mga magulang ko. Hindi naman sa hindi kaya pag-aralin. Parang, kailangan lang ng tulong para mas madalian yung pag-aaral ko sa college. Ano ang mga kailangan upang maging scholar? Kailangan, syempre, butak din. Kasi, kapag, isa yun sa mga pinaka kailangan, yung, syempre, utak din. At saka, yung mga requirements na mga pinapadala nila, katulad ng grades nung first sem, second sem, ganun. Paano maging scholar? Paano maging scholar? Parang, mahirap siya kasi. Mahirap maging scholar sa sitwasyon ng mga scholar. Siguro, yun nga, mahirap kasi meron siya maintaining grades na pilit mong inaabot kahit nahihirapan ka na. So, mahirap siya. May maintaining grades ba ang scholarship? At Gaya- ilan naman ito? Gaya nga ng sinabi ko, meron siya scholarship. Kasi, naniniwala ako na kapag walang maintaining grades ang isang scholarship, parang nonsense yung parang walang sense yung scholarship mo kasi yun nga, parang paisi-isi ka lang imbes na kasi kapag scholar ka, yun nga, may maintaining grades tapos nakaka-pressure siya in the sense na pilit mong inaabot yung maintaining grades kahit na alam mong nahihirapan ka na. So, kailangan mong gawin yung best mo para nang sa ganon is yun, mapanatili mo yung scholarship mo. Nakaka-apekto ba ito sa pag-aaral mo? Oo, nakaka-apekto ito kasi sa scholarship, yun nga, kung ayaw mong mawala yung scholarship mo at gusto mo pang makapagpatuloy na pag-aaral, syempre, makaka-apekto ito kasi gagalingan mo kasi kapag may scholarship ka, parang gagawin mo yung best mo para hindi mawala yung scholarship mo kasi yun lang yung susi para kaya ka nakakapag-aral ng kolehiyo. Ano ang may payo mo sa mga estudyante katulad mong may scholarship? Syempre, galingan nyo. Sipag at syaga lang para kasi nakaka-proud din na may scholars ka kasi natutulungan mo yung magulang mo na nagpapaaral sa iyo, yun. So, sipag at syaga lang, tsaka with God's grace, syempre makakaya natin to. Ka nag-apply sa scholarship program? Nag-apply ako sa scholarship program para less gastos na rin pa sa parents. Paano maging scholar? May maintaining grades. Tapos yung requirements, dapat ma-reach mo lahat. Ano ang magandang na idudulot ng pagiging scholar sa'yo? Yun nga, less gastos. Tapos, kahit na ayaw mo, kailangan mag-aral kasi yun nga, may maintaining grades. Tapos, kailangan lahat, still ka lang, focus ka sa pag-aaral mo.
Sumasapat ba ito sa mga pangangailangan mo sa iyong pag-aaral? Oo, sumasapat. Kasi meron naman equivalent na 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 yung halaga na naibibigay niya. Nakakapagdulot ba yung scholarship na yun sa'yo? Nakaka-pressure ba? At ano naman yung mga pressure na yun? Oo, nakaka-pressure kasi kapag ka hindi mo na-reach yung maintaining grade, maaari kang matanggal. Tapos, yung expectations ng parents, kaya ka nakuha, di ba? Dapat, kasi may grades ka, mataas yung grades mo, kaya ka nakuha. Tapos, bigla kang malalaglag, mawawala. Kaya nakaka-pressure, dapat kailangan mo matutunan lahat, gawin lahat para hindi ka matanggal sa scholarship. Paano mo naman napapanatiling mataas ang iyong grades para sa iyong scholarship? Yun nga, inspiration na rin. Scholar, kailangan lahat, study, tapos review, ganun lang. Anong may papayo mo sa mga estudyanteng katulad mong may scholarship? Dapat hindi sila nagpapabaya. Dapat maintain nila yung grades nila, yung requirements na grade na sinasabi dun scholarship dun sa papers namin na pinirmahan. Bakit ka pala nag-apply sa scholarship program? Kasi po maganda po kasi pagka may scholarship ka, parang malaki po yung maitutulong sa inyo. Malaki kabawasan especially pag sa gastos. Paano maging scholar? May mga required pong grades na kailangang nasa above level po, above average po siya. Ano ang magandang naidudulot ng pagiging scholar? Syempre po, financially, isa na po yun. Tsaka, pagka may scholar ka, lalo na kung medyo malaki din yung scholarship mo, maganda talaga maidudulot na. May maintaining grades ba yung scholarship? At ilan naman ito? Siguro po sa amin, yung scholarship ko po kasi sa ESG-PPA, yung magkaroon po kami ng bagsak na 5, doon pa lang po kami mawawalan ng scholarship. 3 5 po yun. Nakakapagdulot ba ito sa iyo ng pagka-pressure? At ano naman mga yun? Ala po, baliwala lang sa akin yun. Okay lang naman sa akin yung mga ganun bagay. Okay. Nakaka-apekto na ba ito sa pag-aaral mo? Hindi po. Kaya-kaya lang naman kasi ang pag-aaral, pagka nag-aaral ka talaga, nasa tiyaga po yun. Nasa estudyante. Kung meron pong courage, saka may tiwala sa sarili, saka meron po talaga nito. Siguro ala siyang dapat may pagka-pressure. Ito po yung huling tanong. Ano ang may papayo mo sa mga estudyanteng katulad mong may scholarship? Siguro tiwala lang sa sarili, siya aral lagi. Tapos, syempre, hindi lang basta parang nag-aaral ka lang, parang ine-enjoy mo din. Kailangan din yun. Sige po. Salamat po. Yun lang ba? Ba't ka nag-apply ng scholarship? Kasi po yung pamilya po namin napapabilang sa mahihirap. Kaya tingin ko po yung nanay at tatay ko hindi sasapat yung sweldo nila para pag-aralin ako. Paano nakakatulong sa'yo yung scholarship na yun? Nakakatulong po yun kasi buwan-buwan may binibigay po na allowance sa akin. Nakaka-apekto ba sa pag-aaral mo yun, kuya? Minsan po nakaka-apekto kasi nakaka-pressure kasi mayroon ka pong grades na kailangan i-maintain. Paano po maging scholar? Depende kasi yon. Sa scholarship kasi namin, walang exam. Pinili lang kami doon sa mataas na college admission test results, tsaka yung matataas na grades ng high school. Ano po yung mga kailangan gawin o paano po maging scholar? Siyempre, dapat nung high school, mataas yung grades mo. Tapos, pag nag-exam ka dito sa LSU, mataas din yung makuha mong percent. Para yung ibang scholarship, may i-grant sa'yo. Ano po yung maintaining grades nyo? Kailangan lahat ng sa subject, 3 ang maintaining grades. 3 lang po, okay lang po yun. 3. Kailangan lahat 3. Walang removal, walang incomplete. Nape-pressure ka po ba doon? Oo. Kasi doon sa pinirmahan naming parang kontrata nun or parang waiver,
kailangan matapos namin yung course namin na allotted time. Hindi kayo pwede mag-extend. Nakaka-epekto po ba yung pressure na yun sa inyo? Hindi naman masyado kasi marami naman akong kaklase tapos mga kaibigan. Sinusuportahan naman nila ako. Kaya, okay. Ano po yung subject na sa tingin nyo makakapag-apekto sa grades nyo? Math, tsaka soft side. Bakit po? Mahirap kasi yung math talaga. Sa lahat, mahirap talaga yung math. Pinakamahirap yun. Sa soft side, hindi kasi ako marunong doon. Hindi ko gets. Salamat po. Mula sa kanila, atin ang nalaman ang buhay ng isang scholar na kailangan ng mataas na grado. Sana ay may natutunan tayo mula sa kanila. At kung isa ka sa kanila, saludo kami sa'yo.